Amen. All right, it's good to see you in the house of God this morning. So if you have your Bibles with you, turn with me in the book of Psalms 139. Let's open our Bibles in the book of Psalms 139. Okay? At maganda po ang ating pag-uusapan sa umaga po na ito. And ang akin lamang pong pakiusap is do not miss our Sunday School. Amen? At para po sa mga nasa taas, alam ko po ay you're happy with your seats. Amen? Yan. Dito po sa kaliwa. Amen? Amen. Malambot-lambot na po yan. Huwag niyo po kaming tutulugan. Okay? Alright, so if you have your Bibles with you, Psalms chapter 139, we will begin reading it from verse number 1. And just follow me, brethren, and I will read some verses in this chapter. Are you there? Amen. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nasa virtual. Mamaya babatiin natin kayo, no po? At sa lahat po ng mga nasa Facebook Live and sa ating YouTube ay magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, verse number 1 of Psalms chapter 139. Okay, the Bible says, O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my downsitting and my uprising. Thou understandest my thought afar off. Verse number 3, Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. Now let's jump to verse number 16 of the same chapter. Verse number 16 of the same chapter. Okay, sabi po ng Bible, Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Okay? So ngayon pong umaga ay kung maalala nyo po nung nakaraan na ating pong pag-uusap, tayo po ay nagtapos sa ating pong usapin regarding our Sunday School lesson with our topic, God's hand in the life of men. Ngayon naman po ang ating pong pag-uusapan, since that we are talking about God's involvement in our life, ang ating naman pong pag-uusapan ngayon is God's intimate knowledge of men. Okay? Yung pagkaalam ng Diyos sa tao. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umaga po na ito na inyo po yung pinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for giving us another life, another strength. At salamat po sa panibagong buhay po na ito na may kalakip Panginoon na oportunidad na kami po ay pumarito sa inyo pong bahay panambahan. So please continue to bless our service this morning, O God, especially our Sunday School. Give us an open heart and open mind as we listen to this lesson. And nawa, Panginoon, maintindihan po namin ang inyo pong involvement sa aming pong buhay. And the only way for you, O God, to know you more in our life is to understand what kind of involvement ang meron po kayo sa aming pong buhay. So please, wake us up this morning, O God. And alam ko po, Panginoon, ay yung iba po sa amin ay iba't iba ang kalagayan ng mga anak po ninyo na pumasok po dito sa inyo pong bahay panambahan. So please, give us a great lesson this morning to reach the needs of everyone na makikinig po ng inyo pong salita. Maraming salamat po, Holy Spirit. Please flow through me and make me worthy, O God, to speak in front of your people as I declare your word and your faithfulness sa aming pong buhay. Maraming salamat po. Ingatan niyo po ang aming mga kapatiran na siyang papunta pa lamang po dito. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Amen. Ngayon pong umaga, ay katulad po ng aking po nabanggit, ay itutuloy po natin ang ating lesson. And nandito na po tayo sa ating pong panibagong lesson na bubuksan. And that is patungkol po sa God's intimate knowledge of man. Now, as you follow the verse that we've just read a while ago, brethren, alam ko po na you will be thankful na kayo ay nagkaroon ng isang Diyos, or tayo ngayon ay naglilingkod sa isang Diyos na kung saan ay kilalang kilala tayo. Amen? Kung meron man po tayong pagkakatiwalaan, if we're going to trust someone with our life, ay wala na pong iba kundi yung kilalang kilala tayo. Okay? At ganun din po. And sabi ko nga,
At we should be glad because every morning that we wake up, no, every day of our life, and anywhere we go, ay tayo dapat nagpapasalamat sa Panginoon for the reason that the one who is guiding our life is the one who really knows us. Amen? Now, dito po sa ating pong pinag-aaralan, if you can just remember, and I pray, I hope and I pray, that you remember kung ano po ang ating pong pinag-uusapan dito every Sunday school. Ano po? Now, in connection with our lesson that God's hand in the life of men, kung maalala nyo po ito, in the previous lesson, tayo po ay nag-aral in the book of Ephesians chapter number 2, verse number 10. Amen. Okay? Now, doon po sa ating pag-aaral po na yon, binasag po natin or we destroyed the myth or yung katang-isip that man is a self-made person. Okay? From there, kung maalala niyo po, if we're if we will go back to the previous lessons that we have discussed every Sunday school, kung maalala niyo po, from physical to spiritual, pinakita po sa atin ng Panginoon that without Him, we are nothing. Diba? From physical, we came from the dust of the ground. From the spiritual, we are dead in sin. So both, kung makikita nyo po, parehas po yan, may tagpo ng involvement ng Diyos. Kung si Brother J. Dolor, si JJ, matulungan natin, or kung yung ano po natin. Okay? So kung maalala nyo po for the previous lessons, katulad po ng aking binanggit, na po, from physical to spiritual, pinakita po sa atin ng Diyos that if He will not involve Himself in our life, we're nothing. Again, we came from physical, we came from the dust of the ground. And the very nature of the dust is that pag may tubig, pag may hangin, kung saan siya dadalhin, dun lang siya. The dust will be tossed to and fro. And just like what the Bible says, if a man live without God, ganun din po ang mangyayari po sa atin. So from physical, nakita natin, wala tayo. From spiritual naman, on the spiritual side, ipinakita din po sa atin ng Bible that we are dead in sin. In Ephesians chapter number 2, verse number 1 down to verse number 4, may kita nyo po doon na wala ang tao kapag wala ang Diyos. We are nothing without Him. So both the physical and the spiritual ay pinakita po sa atin ang importance of God's involvement in our life. Now, kaya nga po, from our previous lessons, okay, from the previous lessons that we have discussed, binasag natin or we destroyed the myth of a self-made man. We learned that we are God's workmanship. In Ephesians chapter number 2, verse number 10, we learned that we are God's workmanship. We are His handcraft. We are His masterpiece. And apart from Him, we are spiritually dead and completely nothing. Yan po ang ating pong kalagayan kapag wala ang involvement ng Diyos. So yan po ang ating pinag-aaralan nung nakaraan. God's hand in the life of man. But the question now is this. The question is, how deeply does the Creator actually knows His creation? The question is, gaano ngayon? Ngayon alam na po natin that without God's involvement in our life, without His hand, without His involvement, tayo po ay wala. Now, the question na laging nag-a-arise sa lahat ng mga tao, especially these so-called scholars na nagpapakilalang sila ay matalino, and sabi ko nga po sa ating pong subject sa PSS na Genesis, these educators na sinasabi po nila, yung mga nag-aral, yung mga different kinds of mga knowledge nila about the creation, they just have one goal. Yan man ay atheist, evolutionist, ano man yan. Lahat yan sila, they all have one goal. And the goal is to take God out of the picture. That's their goal. Tanggalin ang Diyos sa picture. Because in order for you to remove God out of the picture, tanggalin mo siya sa simula. Okay? Tanggalin mo siya sa simula. And kapag natanggal mo ang Diyos sa simula, ang tao ay wala nang makikita ang Diyos sa mga susunod.
But the problem is, the Bible says, in the beginning, God. In the beginning, God created the heaven and the earth. Again, yung first verse of the Bible, it didn't start from an argument. Hindi siya debatable, hindi siya for argument purposes, hindi siya for defense purposes, but Genesis chapter number 1 in verse number 1 is a direct statement. It is a statement. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, as you notice that verse, wala kang makikitang pause sa gitna. Bakit? It's because of the reason that when you declare a statement, it is straight. It should be straight. Kaya makikita dapat yung pag-impose mo, makikita dapat yung pagdiin mo. And yan ang approach ng Genesis chapter number 1. At yan ang ginawa pong approach ng Diyos to simply tells us that without Him, we are nothing. Yan po ang ibig sabihin po ngayon. Kaya nga po, ngayon, since that they cannot take God out of the picture, even though they have tried for so many years, okay, the author of the evolution theory, talagang ipinaglaban niya yan, but at the end of his life, on his final words, which is tinanggal sa kanyang libro, sabi niya, everything starts with a creator. Diba? Yung isang taong all throughout his life, he tried to take God out of the picture. He tried to remove the Creator out from His creation. No, talagang sinubukan niya pong gawin ang lahat. He did what he could do, no? Na para lang mawala ang Diyos, para lang makita na ang mundo ay nagsimula sa dalawang collision, two fireball that explode together, and then bang, here we come. Doon nagsimula ang mundo, and from the primate and from isang animal which is the unggoy, na ako'y naniniwala na wala naman tatanggap po sa atin yan ngayong umaga. Amen? Sabi nga ng ating mahal na pastor, bagamat, di ba? Pero walang tatanggap sa atin yan. Pero at the end of his book, which is they remove it, ano pong nakalagay po doon? Hindi pwedeng magsimula ang lahat ng walang naglikha. Kaya nga, he firmly believed that everything starts with a creator. Now, since na ganyan po ang nangyayari, they cannot, sabi ko nga, even though they tried for how many years, but they cannot take God out of the picture. Now, here comes the question. Okay, given the situation itself, God created the heaven and the earth. Now, the question is, ano ngayon ang knowledge? Ano ngayon ang knowledge ng Diyos patungkol sa Kanya nilikha? That's a good question. If you will just think about it, brethren, that is a good question. Sapagkat, pag ikaw ay may sinabi mong ikaw ang author ng isang bagay na yan, you are very much well-known pagdating sa bagay na yan. Alam na alam mo ang isang bagay na yan. Halimbawa, sinabi ko na ako ang author ng tubig na ito. Pag sinabi kong sa akin galing, ako ang kumuha ng tubig na ito. Kahit anong argument natin dito, kahit anong debate natin dito, alam ko kung anong klaseng tubig to at hindi kayo mananalo sa akin. Bakit? Alam ko kung saan ko kinuha ang tubig na ito. Alam ko kung paano ginawa ang tubig na ito. Ano ang process pagdating sa tubig na yan. Di ba? Ganyan kasi po ang kaisipan ng mga tao ngayon. Now, para akalain nyo po, no, sa dami ng pwedeng subukan ng tao, Diyos pa talaga ang sinubukan nila. Okay? Now, kaya nga the question is, how deeply does the Creator actually know His creation? Yan ngayon ang katanungan ng marami pong tao ngayon. Ang katanungan nila, siya ba ay isang distant creator lamang na nilikha ang mundo, binrought to existence ang mundo, and then after nyan, boom, umalis na. Ganun lang ba sa klaseng creator? Yan ang mga katanungan po na nag-a-arise ngayon. Okay, what kind of creator He is? Gaano ba talaga ang knowledge niya when it comes to creation, to His creation? Okay, siya ang naglikha. In the beginning, nandoon siya sa pasimula. Okay, given. That's the fact that is already given from the Bible, from the truth. Yan na po ang katotohanan. Now, the question is, ano ngayon ang pagkaalam niya patungkol sa kanyang nilikha? Siya ba ay isang
distant creator na nagsabi, let there be. And there was everything. Yan lang ba yan? And then after nyan, siya ba ay nag-walk away? When God said, let us make man in our image. Bang, nagkaroon ng tao. After nyan, ano po ang kanyang ginawa? Umalis na ba siya? That's the question that arising right now sa kaisipan ng marami pong tao. Now, to answer that question, dito po natin makikita that King David, dinala po tayo ni King David sa pasimula. Not really the exact words from the beginning, but he takes us doon sa kung paano po nagsimula ang lahat. Kung titingnan nyo po, para ma-appreciate nyo ang isang palabas, panoorin nyo yung behind the scenes. Minsan ma-appreciate natin, ang ganda na ng outcome, ang ganda na ng ganito. But the behind the scenes is much greater than the nakikita mo. Di ba? Parang sa buhay po natin bilang isang tao. Ngayon, natutuwa tayong humarap sa salamin na maayos na ang ating itsura. Natutuwa tayong magbihis. Pag humarap tayo sa salamin sa mga lalaki, talagang papaniwalain mo ang sarili mo na pogi ka. Papaniwalain mo ang sarili mo na maganda ka. Di ba? Sa mga babae po yun ha, hindi sa mga lalaki. Okay? Papaniwalain mo talagang titindigan mo yan sa harap ng salamin at talagang pagkatapos mo humarap sa salamin, haharap ka pa sa maliit na salamin. Pagkatapos yan, magsiselfie ka pa just to prove na yan talaga ang itsura mo. Pag nasa jeep ka na, nasa sakyan ka na, dudukot ka sa bag mo, meron ka pang kukuhaning mas maliit na salamin. Pagpasok mo ng simbahan, papunta ka ng CR, anong gagawin mo? Salamin. Bakit? It's because of the reason, natutuwa ka na yan ang itsura mo. But for you to appreciate really yourself is to look at your past. Tingnan mo kung paano ka napunta sa ganyang klaseng sitwasyon. Diba? Yung mga post nga ninyo po na then versus now. Payat ka nun, mataba ka nun. Diba? Yung itsura mo noon at yung itsura mo ngayon. Tapos, ang caption mo, to God be the glory. How fearfully, wala nang kasunod, fearfully lang talaga. Diba? How fearfully and wonderfully made. Yan yung mga verse natin. It's because of the reason, nakikita natin yan. Now, for the nature itself, we appreciate the nature. Pag tiningnan mo ang labas, matutuwa ka. Matutuwa ka sa mga scenery, matutuwa ka sa kung paano umaagos ang tubig sa dagat. Natutuwa ka sa mga magagandang mga nakikita natin sa paligid po natin. Pero alam niyo po ba, to appreciate everything na meron po tayo ngayon, hindi mo maiiwasan na maglagay, katulad ng sinabi ko po sa inyo, ng kaisipan, gaano ba talaga ang Diyos merong knowledge sa kanyang nilikha? Now, to answer that, sabi ko nga po sa inyo, si King David, ibinalik tayo sa umpisa. He takes us back to the behind the scenes of our own creation. Of our own creation. It's not just the creation of the nature itself, but our own creation. In Psalms chapter 139, diyan po ipinakita ni David kung paano niya po tayo ibinalik. If Ephesians chapter number 2, verse number 10 shows us the purpose of the purpose of God to His creation, Psalms chapter 139, dito po natin makikita kung paano ngayon ipinakita ng Diyos yung kanyang intimate knowledge pagdating po sa tao. Na sinasabi niya, ito po ang Psalms chapter 139, ito po'y pagpapahayag sa atin. No? This simply tells us na tayong mga create ng Diyos, ito yung pagkaalam sa atin ng Diyos bago tayo nilikha. Again, bago tayo nilikha. Diba? Bago tayo nilikha. Kaya nga po makikita nyo, unang-una, ang paraan ng pagsisimula po natin dito is not on verse number 1 down to verse number 3. Simulan natin sa verse number 16. Okay? Psalms 139 in verse number 16.
Ang unang-una nyo po makikita dyan, if you want to know God's intimate knowledge of men, about men, He knew you before you were anything. Kilala na tayo ng Diyos, mga kapatid, bago pa tayo magkaroon ng lahat. Verse number 16. Ang sabi po dito, tinan nyo po, kung paano po tayo. By the way, Psalms chapter 139, it's all about praise to the all-knowing God. Okay? That's the context of the whole chapter. It is a praise to the all-knowing God. Okay? Now, in verse number 16, makikita nyo po dyan, binalik po tayo ni David sa time before we even had a body. Okay? In verse number 16, ibinalik tayo ni David sa panahon, sa oras na wala pa tayong katawan. 'Di ba? Para malaman mo kung gaano ka talaga merong pagkaalam doon sa isang bagay na nilikha mo, dapat makita mo muna yan physically. Pero dito mga kapatid, ibinalik tayo ni David at sinabi sa atin ni David that God knew us before. Okay? God knew us before we were anything. Kung iisipin mo, parang katakataka naman ata yun. Parang hindi naman ata kapani-paniwala yun. Parang wala naman atang ganong mangyayari. Okay? Pero dito po makikita nyo in verse number 16, ang sabi po dyan ng Bible, thine eyes did see my substance, yet being unperfect. Okay. Now, let's study the word unperfect. The word unperfect here, hindi po yan yung ibig sabihin, yung flaws, yung ating pong imperfection. No. That's not the meaning of the word unperfect there. The word unperfect there, it means unfinished. It means unformed. Ibig sabihin, pag sinabi po natin, it does not talk about our imperfections, but it talks about yung hindi pa natin pagiging kumpleto. Okay? Ibig sabihin, bago pa ang lahat. Okay? Now, ang sabi po dyan ng Bible, thine eyes did see my substance. Yung substance is yung pangangailangan po natin. Okay? Kita nyo po yung structure ng verse, thine eyes did see my substance. Ang sabi ni David, nakikita na ng Diyos ang aking pangangailangan, yet being unperfect, yet being unformed, yet being unfinished. Big sabihin, nung wala pa ako, alam na ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Now, dito po makikita natin yung illustration na, di ba, kung maalala nyo po yung sinabi ni Job, di ba, when it comes to him, na mag-uuwi. No, kaya nga sabi niya, naked came I out of this world. Wala rin, kaya uuwi rin ako ng wala. Bakit? It's because yan po yung pagpapahayag na lahat ng meron tayo ngayon ay lahat yan ay galing sa ating Diyos. Now, kaya nga minsan, ang nakakatuwa dito mga kapatid is this. Minsan nagugulat tayo, uy, bakit ito yung dumating sa akin? Hindi ko naman to hinihiling. Pero as you study, yung sinasabi mong hindi mo hinihiling, makikita mo yung pala yung kailangan mo. It's because of the reason that God already see what we need before we were being formed. Alam na ng Diyos, when God, tingnan niyo po, patunay na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin before we were formed. Kung gusto niyo po ng patunay, mga kapatid, pag-aralan niyo po yung pagkasunod-sunod ng creation. God sets everything. What's the first day of creation? The day and the night. Then the second, ito, lahat po yan ay may purpose. And after everything that was set, when God saw that everything was good, He started to create the one that will push Him to say, it was very good. And that is us. Diba? Kung titingnan nyo po, mga kapatid, yung order of creation, isipin nyo kung una yung tao. By the way, the picture of the world before is the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Just try to imagine, hindi naman po natin binabago yung Bible.
But just try to imagine, after verse number 2, sabi ng Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Just try to imagine that before the end of verse number 2, ano kaya kung ang kasunod nung, and darkness was upon the face of the deep, is, and God said, let us make man in our image. Are we going to enjoy life katulad ng pag-i-enjoy natin ngayon, mga kapatid? Ang hirap, di ba? Ang hirap isipin. Ang hirap isipin. Sabi ko nga, yun lamang pumikit tayo lahat dito eh. Tapos sasabihin sa atin ng ating mahal na pastor, sige, labas na kayo sa pinto. Lang lahat tayo nakapikit. Gulo yan, mga kapatid. Maaring may lalabas dito, 2 pintuan na yung bukas, sigurado ko may lalabas pa sa bintana. Bakit? It's because of the nature itself na chaos ang pwedeng mangyari. But as you look sa creation, mapapatunayan mo yung sinabi ni David in verse number 16 of Psalms 139, that thine eyes did see my substance, yet being unperfect. Kaya sabi ko nga po, to appreciate this, check mo yung creation. Ito yung unang nilikha. Pangalawa ito. Pangatlo ito. Hanggang sa dumating sa pang-anim na araw na lumabas na ang kanyang paglikha sa tao. Even in our creation, mga kapatid, kung paano po tayo kinreate, and God created man in His own image. In the image of God, created He, Him, male and female. Created He them. Kaya nga kung ano ka ngayon, it's because of the reason, alam ng Diyos kung ano ang ibibigay niya sa'yo. Kung ikaw ay nilikha na lalaki, alam ng Diyos kung bakit kaniyang nilikha ang lalaki. Kung ikaw ay babae, alam din ng Diyos kung bakit kanya nilikhang babae. Ang pangangailangan po natin sa ibabaw ng mundo po na ito ay alam na ng Diyos. Kaya nga, ang makikita niyo po dyan, sa blueprint kung paano tayo nilikha ng Diyos is that He wrote your days and your members. Tingnan niyo po, verse number 16, ituloy po natin. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect. And in thy book, all my members were written. Alam niyo po, the first time na binasa ko po ito, iniisip ko yung book of life. Sabi ko, parang ang layo. Parang sobrang out of context naman ata kung yun ang iisipin mo. Now, alam niyo nung habang pinag-aaralan ko po ito, mga kapatid, ako'y natutuwa kung paano po siya ni-reveal ng Diyos dito. Now, sabi po ng Bible, and in thy book, all my members were written. Alam niyo po ba kung ano po yung members na sinasabi po dyan? It is our physical traits. It is our personality. It is our days. Kaya nga mapapansin niyo po kung paano magpuri si David. Nakita niyo po yung letters ni David kung paano niya pinupuri ang Diyos. It's all about being Him, for I am fearfully and wonderfully made. It is all about being God's presence in His life. It's all about Him numbering days. Sino po ang nagturo to teach us to number thy days? Si David. Diba? Siya po nagsabi. Kasi alam niyo po kung bakit? It's because of this kind of principle na sabi ni David, ganun na lamang niya nakita kung gaano kadakila at gaano tayo kaalam ng Diyos. Kaya nga magpapasalamat tayo sa Panginoon kung bakit ka may 2 tenga, kung bakit ka may 2 ilong, 2 butas, hindi 2 ilong. Di ba? Kung bakit ka merong 2 mata, kung bakit ka meron 2 kamay, meron 2 paa, everything is complete. Bakit po? Because bago pa tayo ma-form, thine eyes did see my substance. Alam na po ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya nga makikita po natin dito yung katotohanan, brethren, na hindi natin pwedeng sabihin tayo ay independent apart from the knowledge of God. Hindi natin pwedeng sabihin na, eto, kaya ako nagkaroon ng ganito kasi it's because of
It's because of my knowledge, it's because of my doings. No, we cannot say that because lahat, again po, lahat ng meron tayo ngayon is because of the reason that God already sees our substance. Alam na ng Diyos eh. Alam na ng Diyos yung pangangailangan mo. Okay, bago ko nilikha si Brother Jiniel, alam kong balang araw kailangan niya si Sister Angeli. Di ba? Kaya nga po mapansin nyo, again, just an illustration. Pero hindi nyo po ba alam kung saan natin kinukuha yung wedding verse natin minsan? Written in the book of what? Psalms. Sino ang nagbibigay ng desire ng ating puso? Diyos. Ano pong rason? It's because thine eyes did see our substance. Alam na ng Diyos, kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, to appreciate this, tingnan nyo lang kung paano magsulat si David eh. Kaya no wonder, ang letter po ni David, ang book of Psalms, is puro papuri sa Panginoon. Puro papuri po yan sa Panginoon. Bakit? Dahil nakita po lahat yan ni David. Even though he sinned against God, nakita niya kung gaano kaalam ng Diyos. Okay, nagkamali tayo sa harap ng Diyos. Pero alam din ng Diyos kung paano niya tayo muling marireconcile sa kanyang sarili. Lahat po yan, mga kapatid, ay alam po ng Diyos. Kaya nga, that's the first one. Hindi na po natin ito tatapusin to save much time and for us to really understand this. Again, the title or the topic of our lesson sa ating pong Sunday School is God's Intimate Knowledge. Intimate knowledge. Hindi lang po to yung kagaya ng mga estudyante na tinatawag nyong very good, stock knowledge. Na pag nag-exam, dun mo mapapatunayan kahit stock, wala ka. Na makikita mo dun sa first question, stuck ka na dun. Sa first question, bakit? Kasi wala kang stock knowledge. Di ba? Yung knowledge po ng Diyos sa atin, mga kapatid, is this. It's not just about stock knowledge. It is about intimate knowledge. Na pag sinabi po nating intimate, He personally involved Himself on it. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, paano mo mapapatunayan? The first thing is that He knew you before you were anything. Pinatunayan po natin in verse number 16, ang sabi po ni David, thine eyes did see my substance, yet being unperfect. Diba, makikita po natin dyan again, our physical traits, all, and in thy book, all my members were written, which is in continuance were fashioned. Ibig sabihin, talagang pinaganda, hinulma ng Diyos, when as yet there was none of them. Kaya nga pag tumingin ka sa salamin, mapapaganong ka, pogi talaga. Di ba? O yung sa mga nagba-bodybuild, di ba? Natutuwa ka, isa sa mga kinakatuwaan mo is pag ikaw ay nagfi-flex sa harap ng salamin. Di ba? Ang laki pa niyan ng salamin mo, gusto mo yung meron pang mirror sa likod, gusto mo yung magandang lighting pa for you to appreciate everything. Pero alam mo ba kung bakit ka natutuwa ngayon in your physical traits, in your physical traits, in your personality? The reason why you are so thankful every time na dinadagdagan ng Diyos ang taon na ibinibigay sa iyo, it's because of the reason na alam na po ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Ba? So that is the first thing that we should know about God's intimate knowledge about us. Again, from physical to spiritual, now, nasa intellectual na po tayo. Again, lahat po ng pinag-aaralan natin is all about God's involvement in our life. It's because of the reason our theme for this year is that I may know Him. Gusto mo makilala ang Diyos sa buhay mo, kung sino po talaga siya, wag lang, sabi nga ng ating mahal na pastor, wag lang sa theology banda. Yung experience. Ito pong pinag-aaralan po natin is our experience from physical. From God's involvement through our physical. From God's involvement in our spiritual. Ngayon, yung pagkaalam niya sa atin. Kaya wag ka na magtaka kung at the end, pagdating ng Wednesday, napapa-testimony ka. Pagdating ng Sunday, napapa-testimony ka. It's because of the reason that you have something, really, something to thank God for. Amen? I hope the Sunday School encouraged us this morning. Amen. Did you get something from our Sunday School? Amen.
Amen. Tayo po lahat ay magsitayo, tayo po ay manalangin. Let us close our eyes and let us bow our heads. Our most gracious Heavenly Father, O God, we thank you once again for the lesson na inyo po yung pinagkaloob po sa amin. Thank you for giving us, O God, ng realization ng pagkaalam nyo po, Panginoon, sa amin. Thank you na hindi nyo lang po kami masasabing basta-bastang nilikha lamang at iniwan, Panginoon. Salamat sa pag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po muli sa realization that before us being formed, ay alam nyo na po kung ano po ang ibibigay nyo po sa amin. Salamat sa inyong salita na patuloy na nagpapatunay, Panginoon, ng inyo pong kadakilaan sa aming pong buhay. And in relation to this, Panginoon, nawaan naman po ang aming pong nakuha sa Sunday School lesson po na ito ay maitanim po namin sa aming puso't isipan upang ang bawat isa ay masumpungan nyo po na matapat na naglilingkod po sa inyo. Bless the remaining part of the service, O God. Continue to bless our pastor. In Jesus' name we pray. Amen.